Basta, December 29, anong oras na ba? 16:11, military time, 16:11 ng hapon dito. 4 o'clock, 11, 2024, December 29. So, shot tayo ng kapraso dito. Ang mga sinashot natin. Pantok lang din, palibang-libang lang. Tinatrabaho ko doon sa Bagtas. Bali, madami sila, naku po. Ang mabigat nito, hindi ko alam kung yung nanay ko tsaka yung may-ari doon sa bahay magkakasama doon sa grupo nila Michael. Kasi nagkakausap-usap sila doon. Uh, ako lang yung pinagpaplanuhan nila doon. Yun ang mabigat. Napakabigat talaga. At kaya ako umalis doon dahil nga tumputang inang Michael na to, talagang inaabangan ako, talagang ginagalit ako. Gamit yung cellphone nila, saan nila ako nakikita. Sa pag umiihi ako, kumbaga nanunukso, talagang nambubuwisit. Talagang kung meron akong hawak na ebidensya, talagang maghahanap talaga ng away. So, yun nga lang, kanina paglabas ko, pag alis ko na, may matanda doon na nakaabang. May mga sukbit ditong bag. May bag na sukbit. Naantay ko kung anong talagang nag-aabang eh. Baga, parang nakikilala nila ako na paglabas ko doon sa bahay kanina. Hindi ko kilala kung sino matanda 'yon. So putok yung taga pinagtipunan doon. Hindi ko na makilala kung sino-sino yung mga taga pinagtipunan doon. Kasi matagal naman tayong wala na sa pinagtipunan. So bata pa lang ako noon na hindi ko alam kung anong years ako to. Elementary pa lang siguro ako umalis ng pinagtipunan. Elementary pa lang wala na kami diyan sa pinagtipunan. So andito tayo sa something na hindi natin alam na talagang napakabigat talaga. Doon sa ila pagsensyahan nyo na ako kasi nahihilo. Kanina, antok ako kanina ko pag gusto matulog. Ang problema, ayoko naman matulog. Tapos parang may nilagay yata silang, hindi ko alam ha, kasi naririnig ko lang na may nilalagay sila sa pampatulog daw. Pampatulog, hindi ko alam kung nilalagay nila yun sa tubig o doon sa kinakain namin doon. So pakibantayan nyo na lang kasi alam nyo naman, kung may lugar sana akong may lugar akong may lugar akong eksakto na pwede kong paglagyan na alam kong safe ako doon. Siguro wala na ako diyan sa Bagtas. Kasi parang medyo something meron doon nangyayari na hindi ko alam. Baka nilalaso na kami na hindi namin alam, na baka inuuntuin-tuin na kami na hindi ko alam. Pakialam niyo, paki-check nyo lang. Sabi ko nga, itong genre na to na
Naku po, sinasabi ko sa inyo, pinalalabas ng mga gago doon. Itong mga siraulong to. Ito yata ang mga dating daan. Hindi ko alam kung mga dating daan yung mga yan nandito. Na may sayad daw tayo, baliw daw tayo. Tapos naririnig ko ngayon doon sa labas, baliw na sila. Yun naririnig ko sa labas ha. Ako, nababaliw sila. Nababaliw. Ngayon, pinaiimbestigahan ko sa inyo, kumuha kayo ng datos, kumuha kayo ng impormasyon. Kasi napakabigat yung babaligta rin tayo ng mga putang inan to. Na alam nyo na itong nanay ko rin, na simula't simula pa noon, pati itong kabilang pamilya ko dito, na gusto nilang palabasin akong may sayan. Hindi ko alam kung bakit. Nagtataka rin ako. Ayun ang pinagtataka ko. Bakit gusto kong ipalabas na may tagas ng pamilya ko? Na napakabigat. Na imbis na maayos tayo namumuhay dito, sisirain tayo ng mismong pamilya mo dito sa Cavite. Hindi ko alam kung anong pinagkasunduan nila, na baka siguro napakalaking pera meron doon. Baka siguro mayroong perang malaki na putang ina. Baka siguro sabihin kong barya lang siguro, baka sentimo lang yung pera nyo. Putang ina nyo. Yun ang kalakaran dito. So, nakashot tayo, baka sabihin nyo basag tayo. Medyo ito ang trip ko lagi, nagbubunso tayo na ito lang, isang ganito. Pag napasarap, susunod washing na. So, alamin nyo, alam nyo naman na napakabigat ng sistema ngayon, na meron palang, ngayon ko lang din nalaman na doon sa ibang bansa, sa UK, o sabihin na natin London o UK ba yan, England, o sa England, na pinagbabawal yung magsabi ka ng Merry Christmas. So, hindi ko alam bakit ganun na nangyari. Kasi, ang parte doon sa UK is part ng mga Rome, parte ng mga kung saan nagsimula yung Christmas. So, sa parting Europe, bigla silang sinakop ng mga Muslim doon, ng mga Islamic na hindi ko rin alam. So, meron something na nangyayari doon sa UK, sa buong mundo na hindi natin alam. So, pati yung dito, yung nanay ko, it's a part of Happy Holiday na rin. So, party na rin sila ng Happy Holiday. It's not Merry Christmas, it's Happy Holiday. So, ano nangyari sa mundo? Parang where? Di ba? Kasi alam nyo, siguro sa akin na nagdedebate ako, nakipagdebate ako tungkol sa Diyos. Meron tayong espiritu. Ano yung ibig sabihin ng espiritu is yung kaalaman tungkol sa nakasulat, kaalaman tungkol sa Diyos. Yun yung sinasabing espiritu. Kung ako ang tatanungin, katulad nga ng sinabi ng Biblia na nahahaka, na nalalaman mo kung ano yung ginagawa nila.
So, kung ganun ang ginawa nila, ibig sabihin nun, na parang nilalayo mo sila kay Jesus, di ba? So, parang itinataboy mo sila kay Jesus. Kasi ang pagdiriwang natin ng Pasko is about kay Jesus. Isinilang ang tagapagligtas, isinilang ang Savior ng buong mundo. So kung sabihin natin happy holiday, so sasabihin lang ng tao, it's a holiday. Kasi sa next generation, pag ganun ang nakaugalian, sa susunod na henerasyon, ang malalaman lang ng tao is happy holiday. Wala yung Christ. Wala yung Christmas. Wala yung Christmas, di ba? Kasi ang Christmas ay tumutukoy kay Jesus. Tumutukoy sa pagsilang ng tagapagligtas ng buong mundo. So, base sa akin na nagdedebate ako tungkol sa Diyos, napakalaki ng pabor sa akin ng Christmas. Bakit naging pabor sa akin ng Christmas? Kasi hindi ko sila nailalayo sa tunay na Diyos. Hindi ko sila mailalayo dun sa Diyos. Di ba? So kung ako isang warrior, isa akong knights, isa akong mandirigma ni Jesus, lahat ng paraan, katulad nga ng sinabi ni Pablo, lahat ng paraan gagawin mo para mo mailapit sila sa Diyos. Lahat ng paraan gagawin mo. Paano mo sila mailalapit sa Diyos? Katulad nga ng sinabi niya na, ba yun? Sa anumat, hindi ko na makita doon sa Biblia. Huwag nyo na akong paghanapin at mahihilo ko. Sa katulad na lang ng pagsisinungaling niya. Wow. Sabi ni Pablo na nagsisinungaling daw siya. Na yung mga tanga naman nakikinig kay Pablo, akala naman nagsinungaling si Pablo. So gusto nyo bang malaman nyo tungkol kay Pablo? Yung pagsisinungaling ni Pablo. Nagsinungaling si Pablo dun sa mga Hudyo. Hindi dun sa katotohanan. Dahil si Pablo ay isang Hudyo. Si Pablo ay isang Hudyo. Nakuha nyo? Siya yung pumapatay dati. Hindi siya si Pablo dati. Ano ba pangalan ni Pablo? Saul na naging Paul. Ano ba? Ano ba ang pangalan ni Pablo? Nakalimutan ko na. Hindi Pablo ang pangalan niya dati. Yung dating mamamatay tao pa si Pablo. Siya yung ginamit ni Jesus. Ngayon, nagsisinungaling daw. Kung sa akin pagsisinungaling ay ano ba yun? Dahil si Pablo ay isang Hudyo yung time na yun. Hindi siya nagsinungaling sa katotohanan. Kundi, paano niya ba, nakalimutan ko na rin eh. Paano nga ba yun? Nakalimutan ko na. Kung sa kanyang pagsisinungaling ay maililigtas niya ang mga Hudyo, parang ganun eh. Parang ganun ang tema. Ganun ang tema. Wala na, tagal ko na kasi, nako, ilang taon na ako hindi nagbabasa ng Bible. So, hindi ko na halos may paliwanag kung ano nga ba talaga yun. Ano nga ba talaga yun? Sila na lang magpaliwanag. Diba? Totoo hindi. Kasi naikwento ko na yan dati noon pa. Nasabi ko na yan noon pa. Noon ko pa sinabi yan.
Ilang beses ko na sinabi yun. Nagsinungaling daw si Pablo Awit. Sino ba na-ban kasi yung isang page ko eh. Na-ban siya. Kasi puro katarantaduhan daw yung sinasabi ko doon. Malay mo naman. Ako wala akong pakialam kung anong sasabihin ko dito. Wala akong pakialam kung sasakay ka o hindi. Wala akong pakialam kung sabihin mo kung si Raul. May isa lang akong sasabihin sa'yo. Sino ang nagpatumba lahat ng relihiyon? Sino nagpatumba lahat ng kasinungalingan na lahat ng relihiyon? Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Kahit hindi ko maalala yun, patumbahin mo muna ako dito. Kung sino nagpatumba at nagpatunay kung sino ang Diyos. Sino nagpatumba ng lahat at sino nagpatunay kung sino ang Diyos. Bago mo ako sawayin kung ano ang sinasabi ko rito. Totoo hindi. Ngayon, pinag-uusapan tayo sa mga radyo doon sa DCWB kasi pinakikinggan yata ni Ate B doon, DCWB. Channel 7 nata yun, malamang. Mga demokratiko yung mga yun. 7 eh. Pati din ABS-CBN. So, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Pinag-uusapan tayo sa mga radyo. Tapos, itong mga gagong to, babaligtarin ako. Wow. And then, ano nga ba yun? Lilimutan ko eh. Meron bang isang baliw na pag-uusapan dun sa radyo? Meron bang, di baliw yung mga yon, di ba? Pagtutuunan mo ng pansin yung baliw, di baliw ka. Anong makukuha mo sa baliw? Di ba? Ito ang gusto nilang palabasin dito. Pati ng nanay ko, pati ng mga pamilya ko rito, putang ina. Hindi ko alam kung anong pinagkasunduan nila. Wala akong alam kung anong pinagkakasunduan nila. Kaya nga gusto kong umalis dito kasi kahit isa rito, alam nyo, magkaroon ako ng kaibigan na isa rito, gagawin nilang kaaway ko. Gagawin nilang, uutusan nila para tarantaduhin ako. Kaya hindi ako nagpupunta rito sa kahit kanino. Nakuha nyo? Ganun nila ako tinatarantado rito, ganun nila ako sinet up dito sa Cavite. Ganun nila ako ginawa ng palabas dito sa Cavite. Sino ang gumawa nito? Hindi ko rin alam. Itong pamilya ko dito, itong nanay ko, hindi ko alam. Sila ang nag-set up sa akin dito. At isa pa ang sasabihin ko sa inyo, kung sino-sino mga politiko rito na parte ng mga demokratiko, hindi ko rin alam kung sino mga demokratiko dito. Kung dito sila congressman, sigurado malamang to. Sa pinagtipunan, congressman ang pinagtipunan, o kung gobernador dito sa Cavite, o congressman dito sa Tansa, barangay captain dito, lahat dito sa Cavite. Wala akong pakialam kung demokratiko kayo, pakyo kayo, putang ina.
Wala naman akong pakialam sa inyo. Ang sa akin, ang pinaglalaban ko rito kung ano yung karangalan ko. Ko lang. Kasi hindi naman kayo kasama dun. Akin lang. Di ba? Akin lang yun. Ako lang naman ang lumalaban dito. Totoo, hindi. Wala akong pakialam kung mga demokratiko kayo. Papatay kayo dyan. Pakuha kayo ng mga sundalo. Wala akong pakialam. Kahit hawak nyo pa gobyerno doon sa senador, doon sa batasan. Pamahalaan natin sa Malacanang. Hawakan nyo ng lahat. Wala akong pakialam. Basta sa akin, Republican ako. Forever na siguro yon. Kasi pag naging halos lahat pag naipatupad na ng Republican ang sinasabi ko sa Amerika, wala naman kayong magagawa eh. Wala naman kayong jet fighter dito. Wala naman kayong submarino rito. Meron ba? Ano ba submarino nyo rito? Yung yung ginawang kahoy o yung inarbor nyo sa Russia. Amerika at saka Russia nagkakasundo na. Sino ba ang pinakamalakas sa buong bansa? Amerika at saka Russia magkasama. Kaya ito yun na yata yung sinasabi ng Diyos na kahit anong gawin mong balik, hindi ka na makakabalik. Kahit anong gawin mong pasok, hindi ka makakapasok. Kasi it's a part of pride. Kunyari, isa kang demokratiko, isa kang fanatics ng demokratiko. Tapos, lilipat ka sa Republican. Never. Pride nga, di ba? Dapat diyan ka lang. Pag diyan ka lang, diyan ka lang. Pag demokratiko, diyan ka lang. Anong lilipat? Masyado kang balimbing. Wala kang prinsipyo. Tangina mo. Wala akong pakialam kung sino kayo. Totoo, hindi. Next year, magkakaalaman tayo. Next year, hindi ko alam. Kaya pala nawala yung Christmas. Kaya pala nawala yung mga parol. Kasi nga, it's a happy holiday. Mga putang ina nyo. Wow. Doon ko rin nalaman kay Elon Musk na it's a happy holiday. Sinampal niya na si Batman. No, it's Merry Christmas, man. It's not happy holiday. It's Merry Christmas. Because Christmas, kung paano ka mapalapit sa tunay na Diyos. Ngayon, pag sinabi mong happy holiday, lumayo ka na kay Jesus. Wala ka na, doon ka na sa malayo. Kasi, pag tumagal ang panahon at naging generation na yon, it's a happy holiday na lang. Then the people in the world didn't know what is that holiday. Ano ba yung holiday na yun? Diba? Ano ba yung holiday na yun? Wala naman silang pakialam kung ano yun eh. Kasi nga, wala naman silang pakialam doon. Pero pag sinabi mong Merry Christmas, it's about Christ. Tungkol sa Kristo. Tungkol sa isinilang na tagapagligtas ng buong mundo. So, sa parte ko na nagdedebate, napakalaki ng lamang ko doon. Kaya, pinaglalaban ko yun. Hindi nyo maiwawala yun. Hindi pwedeng mawala yun. Kasi mawawalan akong pamasko every year. Putang ina, ang laki ng pamasko ko every year ha. Tangina. Mawawalan tayong puhunan niyan, putang ina.
So, ano ang maganda dun? Anong niwala? Republican, Democratic. Saan tayo? Wala akong pakialam. At magpatayan tayo lahat. Sa akin na lang kung papatulang ko ang isa. Kung papatol ako sa isa, baka siguro mapapatay nyo ako. Kasi hindi naman ako papayag na hindi ko mapatay yun eh. Hindi ako papayag. Tandaan nyo sinabi ko. Nangihingi ako ng baril dito sa bunga. Hindi ako binibigyan, putang ina. Kahit panabla lang. Ayaw nila akong bigyan. Baka gusto nila yata ako ipapatay. Na wala akong kalaban-laban, putang ina. Yun ang pinakamasakit. Na kahit isa dito, walang nagbibigay sa akin ng baril. Ayun ang pinakamabigat. Sinong namahiya sa akin dito? Sinong humiya sa akin dito sa Cavite? Ito, Congressman Ferrer. Dito sa pinagtipunan. Tatandaan niyo yan ha. Demokratiko ata yan. So pakitanda na lang. Alam mo, kahit magkatalo-talo kami, wala akong problema. Utang ina. Ang laki ng pinatunayan ko sa buong mundo. Tatarantaduhin mo lang ako dito. Gago ka. Utang ina mo. Baka next year, hindi natin alam. Malay mo. Hindi ko alam kung siya yung nagpapatakbo dyan sa Bagtas. Kung sino-sinong mga taga-pinagtipunan na putang inang yan. Hindi ko alam. Pakialam na lang. Wala, kaya nga sabi ko nga sa inyo, wala akong pakialam. Alis tayo dito, pwede naman. Pwede naman tayo umalis tayo dito. Bigyan nyo lang ako ng panahon na makaipon ako. Pwede tayong umalis dito. At sasabihin pa ng mga gago rito na yun nga daw, kaya ako pinag-initan dito is taga Mindanao daw ako. Eh totoo naman yun kasi pinanganak tayo ng Mindanao. Pinanganak tayo sa Mindanao. Hindi naman talaga tayo dito. Di talaga tayo dito. Diba? Magkakapahiyaan tayong lahat. Tandaan niyo sinabi ko. Next year, tignan natin. Okay. Next time na ulit. At basag na naman ako. Nagugutom ako eh. Bale, wala. Basag talaga. Hindi ko maintindihan. Kasi alam nyo, nangyayari dito, naku po, dapak talaga. Sabihin ko sa inyo, magpapunta kayo ng mga reporter nyo. Huwag yung reporter ng ABS, huwag yung reporter ng GMA, huwag yung reporter ng mga Channel 5. Kayo mismo mag-report. Yung mga tao mismo mag-report. Pumunta rito kung ano yung nangyayari dito. Kasi pag yan ang pinag-report nyo, mga ABS, Radyo 5, mga putang ina, baka kung ano-ano lang ang sabihin sa inyo. Mas maganda kayo magsabi rito. Kasi napakabigat. Na kung ano-ano lang ang sasabihin ng mga to, papapatay ako, tapos papatayin ako dito, tapos kung ano ang sasabihin ng mga gagong to, awit, tatakpan ng mga politiko rito, putang ina.
Itong mga taga-bunga na mga kamag-anak ko, hindi man lang ako binigyan ng isang baril dito, putang ina. Gusto yata ako ipapatay dito na wala man lang akong laban, putang ina. Someday, isasampal ko sa mukha nila kung ano ang pinatunayan ni Janjan Salgado rito sa Cavite, putang ina. Kung anong pinatunayan ni Janjan dito. Tatandaan nyo yun, putang ina. Pakitandaan yung maigi. Next time na ulit.